the mount. Good. I made an acronym of the word mount for us to see the bigger picture. That the sermon na po Diyos ngetoy, it covers chapter 5, 6, and 7, iti Matthew. Ni Matthew, tinang capture the sermon ni Kristo, kung nasaan nandun yung majority of the teachings of Jesus Christ. Because Mark's mount, kung nanarita, the letter M, it talks about your marks of a blessed life. Overview tayo. Ito'y topic tayo, baka abutan tayo dito hanggang December. Kasi introduction pa lang nalpas dito eh. Yung sa overview natin, mount ko na dito, tatlong maalat tayo, bigger picture, yan din sila sermon ni Apo Diyos. Marks of a blessed life. The beatitude data. And then nabasaan nyo dito sa Marsara, no? Overcoming the Pharisee in you. Ganda rin tong topic na ito. Overcoming the Pharisee in you. Kaya hindi pagpapasulon, di kay Pharisee niya, kaso di kay Pariseyo. Kung nakitayan tayo na dumatibiyag tayo, kaslada tayo gayam, di kay Pariseyo. Nga, damat lang iti judgmental attitude tayo, na daduma kat we tend to obey just the law and not really the letter U, it unseen, a secret life with God. Basahan tayo the Sermon on the Mount, God is more concerned on what you do in private than what you do in public. So kung natin nagkararag kayo, do it in secret. When you fast, do it in secret. When you do good, do it in secret. Napakaganda rin yung one na to. Adalag ko na tayo, sinamarize ko yung sermon na Apos. Grabe! But it's a ladder. Madalag tayo rin yung sermon ko kasi lang magmagnakad ta. Tapno madalan mo rin ito, letter N. Never be anxious. Tamagang takabay mo, dapat pagdandanagam. Never be anxious. Ang dami rin, napakaganda rin na follow-up dagito'y anti-series tayo. And last but not the least, tested by obedience. Iso ti maudi data, iso ti hangamalmalpas nga ramidon ti tao, no kas ano tayo nga agtulnog. So that will be our series for, I think, July, August, baka po doon na pa iti September. Kat magamtakabay mo, atendaram amin. Di ba nagbuybuya ka ti Korean novela, series ka talagang ayaw mong may mamiss ka ni isa. Kaya naumpisahan na po natin ito. And may I ask everyone to stand. Let us read the words of the Lord. Matthew chapter 5, verses 3 to 4. Yan muna ang aaralin natin. The libro ni Matthew chapter 5, verses 3 to 4. Ito iti mabasa tayo. Blessed are the poor in spirit, because the kingdom of heaven is theirs. Blessed are those who mourn, because they will be comforted. Heavenly Father, we thank you for your goodness in our lives na kainimbag ka Apo iti panagbiag mi. Even at times that we take it for granted, Apo, dagiti adu-adu nga bendisyon nga ipapaay mo. Thank you for you are a faithful God. Kati daydayaw misi ka Apo Diyos itatangal daw. Hanyo manay Apo dagiti nga kankanta. But may our lives be a testament of true worship. We thank you, Father, for it is your will nga iti kingdom mo diti rabaw ti daga ket maiwaragawag. Ket agrugi Apo Diyos dito nga pagariam, iti puso tunggal may sakada kami. So even as we ponder on your words today, help us, Lord, to focus on you. Help us to guard our hearts, guard our minds. Tapos ti kasta Apo Diyos, ti banbanag Apo nga makayayo king ka, ti panunutan mi ken aramidan mi. In the preaching of your words, bless your people, and may it glorify your name. Idawat ken kararag ko, mega putinagan ni Jesus. Amen. Tagaw tayo, amen. Naumpisahan na po natin ito last month. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Kahit naisuro hindi nga ito, yung umuna nga ito yung gateway of all the other teachings of Jesus. Being poor in the spirit, kataan na kaya sa uwan nga na panglaw ka, nga awan pulos makorportam, kararag kung nga do kumati makorta tayo, bumaknang kumati tagay CIN, ano? Bagaman takado mo, bumaknang kanto.
It is not yung being poor in the spirit, hindi siya physical ang pinag-uusapan dito. Being poor in the spirit is your constant awareness of your need. That you need the Lord for strength, for sustenance, nga masapul tayo ni Apo Diyos for His wisdom, for His anointing. It is saying, Lord, I cannot do this on my own. I have no value on my own. You alone and you alone. Sikala nga talaga, Apo Diyos, itikirag ko, tipigsak, namak, ken mangisalakan ko. And we declare that on a daily basis. At nga daily basis nga, i-declare data, tapno may palagip ka na tayo, na masapol tayo ni Apo Diyos. Kaya mo yun, no, ang amin tayo dito ay we have this attitude, this mindset. Number one, being poor in the spirit, sigurado nga we can smell the fragrance of heaven. Amen? Nabanglo, iti arubayan tayo, ora jabalay tayo, kat nabanglo. Humble garo ti kakatuang. Timang pordimo ti pagtaangan kat no ada ti pride, di ba? Ngam dati umuna. Every one of us kat adda toy nga being poor in the spirit kat bumanglo. Amen. Nabanglo ba ti balbalay tayo? Sometimes. Kaya today as we continue, tuloy-tuloy nga series. Napakagandang series ito. Gusto kong makita muna natin kung paano tinapos ni Jesus Christ ang Sermon on the Mount. Sino po nakakaalam kung paano nagtapos ang Sermon on the Mount? Kasi ang haba nun eh. Chapters 5, 6, and 7. Paano nagtapos ang Sermon ni Jesucristo? Sino nakakaalam? Nagtapos ito ng may bagyo. Nagtapos yung Sermon on the Mount with a rain, with a flood, and with a wind. Matthew chapter 7 verses 24 to 27. Kat kuna nang dito iti maudi nga imbaga ni Jesucristo sa Sermon on the Mount. May dalawang klase ng tao na nagtayo ng kanyang bahay. Isa nagtayo sa sand at isa nagtayo on the rock. Kat jay maysa narba, jay maysa nagtalinaan. Parehas da nga nagdengeg. Basahan niya tayo. They all heard the words ng nagdala sermon ni Jesucristo si basahan niya. Therefore, everyone who hears these words of mine, parehas na nga nagdengeg, and acts on them will be like a sensible man who builds his house on the rock. The winds came, the rain fell, the rivers rose, and the winds blew, and pounded that house, yet it did not collapse, because its foundation was on the rock. Then may kadua, but everyone who hears, kita yo, dimagmat lang, di may kadua. But everyone who hears these words of mine, and doesn't act on them, will be like a foolish man who built his house on the sand. Parehas mat lang, the flood came, the rain, the rivers, the winds, and pounded on that house, and it collapsed. And it collapse was great. Kaya dati duwa nga klase nga tao nga pagbalinan na outcome sa mga nakakarinig ng mga mensahe. Pakisabi sa katabi, saan ka kumamarba? Kaparehas na nga dinungag. Pero ang malaking pagkakaibahan, yung isa nakinig with the intention to obey. Yung mga ibang tao kasi, nakikinig with the intention to critic. Katulad ng mga Pharisee, banbantayan da no anya ti pagkamalyan ni Jesucristo sa adan to i-report the Roman government. Yung mga iba naman, sapay kumatawan Pariseo dito. Banbantayan, baka da mga panak makigimong tasiputak ti baga ni pastor, tabaka da kamaling alawat na istorya to mamman. They have the intention to criticize or dilaw hanggang mga kasjay, amen? Dapat no agdengeg tayo, tapnohan nga marba, adda ko mati intention tayo nga ag-obey. The Sermon on the Mount should not only challenge us, ano basta na-challenge ka, yung awan mo iti real change ijebiyag mo, barbada ita. But if there is change in your life, as we hear the words of the Lord, the Sermon on the Mount, I could praise God. Amen. So muna nga topic na kadjay marks of
a blessed life in the kingdom of God. Dagiti pakailasinan nga ti maysa nga tao ket nabindisyonan iti pagarian ni Apo Dios. Talyawan man takabay mo no nabindisyonan mat lang. Anda ba mapansin mo ba nga nabindisyonan dayta? Makahalata mo ba na blessed yan? Is he blessed in the kingdom of God? In the kingdom of God at ipagtutungtongan din ito. Marks of a blessed life. Kat ano kayo sumunod ng slide? Dagito, iti marks of a blessed life. Poor in the spirit, those who mourn. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Marks of a blessed life in the kingdom of God. Napansinin niya yung mga teachings ni Jesus Christ, puro the kingdom of God, the kingdom of heaven. Tunggal nag-istorya so na the kingdom of God is like a dragnet. The kingdom of God is like an olive tree. The kingdom of God, puro the kingdom of God. Yung revelation kanina, greater things is yet to come. Let your will be done. Let your kingdom come. When Jesus Christ began to preach, He started preaching, repent for the kingdom of heaven is at hand. Tapos sabi niya, seek ye first the kingdom of God. Mapansin nyo? Imay na po Jesus to preach, to teach, establish the kingdom of heaven, the kingdom of God. Sa Old Testament, paglalabanan da, dagiti kingdom. So, ano basahin nyo, daming digmaan dyan, the kingdom on earth. Kat, yung time na pumasok ni Jesus Christ, isip mo nga, paano kaya kung yung generation natin dumating siya sa Kristo? Ag-selfie nga ta? Diba? Nga natin account na, FB, TikTok account na. Isip ko lang kung yung time natin. Pero yung time na umentrada si Jesus Christ in the history of the world, ito yung time that they are they are besieged, they're under the Roman Empire. Under sila ng Roman Kingdom, kumbaga. Pero bago pa yan, yung Israel, nasakop na dati yan ng mga Assyrians, ng mga Macedonians, ng mga Persians. Ang daming sumakop sa kanila. So matagal na panahon na, kumbaga, wala yung kingdom to Israel. Kaya yung time na dumating si Yesu Cristo, ito nga, they are under the Roman Empire. Kat, i-dityempo dati Roman Empire, literal ng mga Hudyo, they are deprived, depressed, underserved, under bondage, harassed sila kumbaga. And they are waiting, really eagerly waiting for a king, for a savior who will come from the line of David to restore, overthrow the kingdom of Roman Empire. Tapos tikas tagat ko, agari matan, dagiti Hudyo. Kaya nga ang tanong ng mga disipulo before Jesus Christ ascended to heaven, Acts chapter 1 verse 6, dinamang ni Apo Jesus, will you at this time restore the kingdom to Israel? Kasi nabuyag ng orayan nga adda ko man iti umay nga ari, adda ko man ti umay nga tagapagligtas, tapno kick outon na dagiti baga dagiti Kastila, ano man nang saksakop para tayo. Sinakop tayo ng mga, anong wala lang sakop sa atin? Ng mga history niyan, mga Spaniards. Then sinakop tayo ng mga Japanese. Sinakop tayo ng mga Americans. Ngayon, sinakop tayo ng mga congressmen. Na-oppress masyado ang Pilipinas. So when they had come together, they asked him, alis na si Jesus Christ, Lord, as this time, are you restoring the kingdom to Israel? Pero sabi ni Jesus Christ, ano nga panunutan unay dagita? But you will receive power when the Holy Spirit has come upon your hearts, and you will be my witnesses in Judea and Samaria and to the ends of the earth. Because Jesus Christ indeed came. He came in my isuna and established the kingdom of God. But not in Jerusalem, but in the hearts of men. Amen. He came to overthrow
not Caesar, not Pilato, not Herod. He came to overthrow sin, Satan, death, and even Hades. Amen. Ni-establish natin kingdom na. Haan nga the physical nga kingdom nga so orayon dagiti Hudyo, but establish His kingdom in the hearts of men. And He overthrew sin and even Satan. Amen. Kahit ang amin nga umawat, namati kay na sa Kristo, nagbalinda nga parte, nagbalinda yung nga paset in this heavenly kingdom. And we became sons and daughters of God. Amen. Hindi nagrugi nga nag-sermon ni Jesus Christ, daytoy sermon on the mount, iti umuna nga yung sermon na. At naku nagtatay, majority of His teachings is in Matthew chapter 5, 6, 7. Iso nga, bagam takabay mo, ulitam nga basaan dayta. Masabulan kung saan nga basaan dayta, kat makita nga it really it is starting. Although, it is starting to really stir my heart and change my heart and change my mind on how I see things. At nagmayat, ulitan nyo. Uri katangatawan, kat isulang ti mamaster yun, dakil nga ba nagdetan? Matthew chapter 5, 6, and 7. Dito kasi, tinuro ni Jesucristo kung paano ang mamuhay under His kingdom. Tinuro ni Jesucristo kung paano mamuhay under His rule, under His kingship. Kati mo na ngayon suro na blessedness. Asino, dagiti pudno nga nabindisyonan in the kingdom of God. Kati mo na ako na blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Ulitin tayo man tayo kakabsan. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. In the kingdom of men, iti rabaw ti daga, iti kung nato yung mga blessed agad, yung mga strong, yung mga healthy, yung mga wealthy, yung mga mighty. But in the kingdom of God, walang kinalaman lahat ang mga yan in real blessedness. The first mark of a blessed life in the kingdom of God is being poor in the spirit. Amen. Taliwas sa katuruan ng mundo. It is humbling yourself before God, setting aside every pride, and humbling yourself, coming to the Lord broken, empty, declaring your dependence on Him. Amen. Katong muna nga marks iti pudno nga tao nga nabindisyonan in the kingdom of God. May kadua, and we will dwell on this. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Verse 5. Ulit ko nga i-memorize ito, meditate. Apay nga kunana nga blessed are those who mourn. Naggasat. God's favor is upon them. The people who are mourning, they have this deep sense of spiritual well-being. Di panahon na kita Hudyo, pimpiman da nga talaga. Itingin nga yung katabi mo, pimpiman ka ba? Damagaman na pimpiman. Pimpiman, nagiyay Hudyo. Marami sa kanila, mga victim talaga ng karahasan. Imagine mo na lang yung tax nila, halos kagudwa. Halos kagudwa, iti alaan, dagiti Roman Empire kadakwada, isang mga agurgura na, dagiti tax collectors. They were really harassed. And they were naparparigat na ba? Marami pa yung papatayin ng mga anak, marami pa yung papatayin ng asawa, papatayin ng pamilya. But when Jesus Christ started teaching about blessedness in the kingdom of God, top 2 niya ito. Blessed are those who mourn, they shall be comforted. Mulmulagat na dagay ko. Imagine mo nandun ka sa senaryo, mulmulagat na dagay makangkangan ko. Saan mga blessed are those who mourn? They shall be comforted. Kung tilubong tayo at baliktad gamin Ang blessed, yung mga agkakatawa,
agraragsak, agiinom, mag-happy-happy, dagita ti kunkunada yung nga blessed. But in the kingdom of God, it is quite the opposite. Blessed are those who mourn. Last Friday, pumunta kami sa Tugigaraw. Kinita kami yung bayaw namin na namatay. Nalala si Brother Jojo Santiago. Yung nag-preach dito one time to 2024, I think. Kat impulang na, tibiyag na kini Apo Diyos. No, adda ka ditoy, dida kami ditoy, okay lang. Pinagkukwentuhan pa namin ni Mrs. Pero nung nandun na kami, nakita namin si Ate Bing, nakita namin si John Marco, mariknam jay pa nagmornda, hindi lang makita, mariknam jay sunaay, ti grieving wife, grieving son, pagkita na kami, nagsangit na kagat, ayaw, madala ka. Madala ka no kasi, awanan ni Papa Tito. Wala ka. Ay, sus, nga, kastanatan. Ang mga mabalin yung biyagan nito. Pero binayaan mo nga nag-mold so da. 49 years old. Kat imunapi man na yan. But going back to the message of Jesus Christ, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Kat agyaman tayo. Tadati kastoy, nasursuro ni Apo Jesus. Amen. They shall be comforted. Kaya dito literal na meaning na dating a phrase. Nagyag ladingit, ipatay, sakit, trahedya, they will be comforted. Kung manatitalo nga klase nga panagmourn, spiritual nga panagmourn. So di talakayin tangal daw. O muna mourning because of loss. Ang sarita ni PowerPoint to. You mourn because of loss. Dapat namatayan dito yan. At dati namatayan dito yan, ang amin tayo, nilulong pa si Bibiyag pa. Diba? Namatayan tayo. But, dapat i-love ones tayo nga namatay, diba? Grabe jay grieving. Grabe jay mourning tayo, panag-mourn. Dapat ilokaan natin mourn. Dungaw, ladingit, panagladingit. Naklatalo ka klase tayo panagdungaw. You are mourning because of loss. Those who are mourning, grieving because of pain, hardship, death, God promised that He will and can comfort them. Amen. Basahin natin sa 2 Corinthians chapter 1, verses 3 to 4. Kaduwa nga Korinto. 2 Corinthians chapter 1, verses 3 to 4. Basahan tayo amin kung nanalita. Blessed be the God, Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort. He comforts us in all our afflictions, so that we may be able to comfort those who are in any kind of affliction through the comfort we ourselves receive from God. God is the God of all comfort. When Jesus introduced the Holy Spirit, He said that He will comfort you. He will help you. He will teach you. He will comfort you. Amen. Magamantakaban mo, God will comfort you. Natira about itaga, in our grieving, the Lord promised that He will comfort us. Even after we die, you go to heaven in the final judgment, Revelation chapter 21 verse 4, yan din ang sabi niya. He will take away every pain, every suffering, every mourning. Revelation chapter 21 verse 4. So pagbagalan nata, even to eternity, kita yun that God is the God of comfort. He will wipe away every tear from their eyes. Death will exist no longer. Grief, crying, and pain will exist no longer because the previous things have passed away. Dapat nagiti nag-grieve dito yan, nagiti nagsangsangit, nagiti in pain, nagsasuffer, kung nadagita, nga, natutitsyempo, nga ni Apo Diyos, He will wipe away every tear from our eyes. Amen. No, dito yung rabaw titaga, adan to dagiti tiyempo, no, awan pa lang iti, grabe nga panagladingit mo.
Alala ko, ang una pa lang na pinakagrabe na panagsangit ko, hindi na tayo ni Lolo, kasi very close ko doon na tayo ni Lolo Luyusen, the father of my dad. Medyo nadagsinmat nga naragsaka kasi peaceful it panakatay na. Nga madalat ta di panagsunaan. Kada tayo, darating at darating yung time na yan. Saan kayo mamati? Pakisabi nga sa katabi, mamamatay ka rin. Mamamatay din tayo. Yung asawa mong pinakamamahal mo, mamamatay din kahit anong gawin mo because that is the reality of life. Nagyaman tayo lang tasan nagigiddan. Awa na nagigiddanan sa tayo ngayon. That's the reality of life. No matter how you love your children, how you love your mom, your dad, there will come a time nga lain na po Diyos isuda. Kaya grieve tayo, mourn tayo. Nga magyaman tayo, tako na ni Apo Diyos, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Amen. Dito tayo muna nga pa nag-mourn. And it is the literal meaning of what Jesus Christ said. Makiduwa nga pa nag-mourn, which is very biblical also, kaya mourning over the brokenness of the world. Yun ang unag nga pa nag-mourn dito, pa nag-grieve. Jesus speaks also about the people who grieve because they see evil. They see injustice. They see wickedness. They see all sorts of crime and killing. Hindi ko lang alam kung affected kayo sa nangyaring shootout sa Tacloban. Sa nangyaring stabbing sa Cavite. Yung nangyayaring rally sa EDSA. Yung nangyayaring wide-scale corruption sa ating government. Na tayo nga under the kingdom of God, dapat may kick yan sa puso natin. Hindi pwedeng hindi ka affected. Yung, ako, nyamat mangyari, ti lugar ni nga Pilipinas, kaasyan na kami, ako. If you are under the kingdom of God, if you are part of the rulership, Christ rules in your heart, dapat meron yan. Kasi kung wala yan, may problema ka. Kung wala kang pakialam sa mga injustice, wickedness, unrighteousness, killings, and all sorts of crime, abay, may problema ka. Pakitanong nga sa katabi, may problema ka ba? Ang mga anak ng Diyos, under the kingdom of God, dapat affected ka dyan. Dapat in your prayer time, in your devotion time, na nababanggit mo yan, Lord, have mercy on us. Kaasyam na po dito yung nasyon ni. Kaasyam dito yung tao. Magipag-Greek na tayo kuma. Amen. And now, Jesus Christ Himself wept because of the sins of His people. Sabi niya, Jerusalem, Jerusalem, how often I wanted to gather, sinangitan na dahil kakailian na. In Luke chapter 19, verse 21, He cried again. Duwa naman sinangitan. The triumphant entry ito Kasi hindi na-recognize yung mga tao their time of visitation. No amoyo lang kuma nga day toy iti aldaw ti panakaisalakan nyo. Una na. Awanan, madusa kayong to. Nakita natin pa nakadusa na. Luke chapter 19 verse 41. Nakita ni Apo Jesus how His people rejected Him. And now there's a coming judgment to them. As He approached and saw the city, He wept over it. Nagdungaw. He mourned. Nagsanay. Anya basta cry. He wept. Saying, if you knew this day, what would bring peace? But now it is hidden from your eyes because you rejected me. Sa tibagbagana. Anda nga inawat izuna. Unuhanda nga na ilasin their time of visitation. Sa Old Testament, madaming mga prophets ang umiiyak kasi nakikita nila yung brokenness of this world, the consequences of sin. Sino po ang weeping prophet? Sino nakakilala? Binansagan siyang weeping prophet. Kasi agsangsang-sangit iso na tunggal malaglagip na ti basol ti kakailyan na nga Israelita. Ni
Jeremiah. Sa Jeremiah 9 verse 1, nagwiwip, nagmamorn si Prophet Jeremiah kasi nakita niya grabe yung idolatry na ginagawa ng kanyang mga kakailyan. Mapanda nga dayawan ti kayo, mapanda nga dayawan ti bato, mapanda nga agi offer. At nakita ni Jeremiah dito i-term na payagat ni nangidaton kayo mo ti amin nga kayo kunana. Pinagidatunan dan amin nga kayo kunana. If my head were water, my eyes a fountain of tears, I would weep day and night over the slain of my dear people, matay ni Israel. Madusa na, nakita na gawin niya pa nakadusa na. Saan yung nato na dita? Because of idolatry. Si Ezra naman, meron din si Ezra. Sa Ezra chapter 9, verses 6 to 7, nagdungaw mo lang izona, naggayunar pa izona, lumuksa siya, kasi nakita niya yung kasalanan. Kasi ni Ezra, time ni Ezra, na-build na, napasublida. Nehemiah, Ezra, rebuilding the wall, napasublida. Nang oray din napasublida, at dapat lang nagitip, elders, oray priest, nga naggalat ti asawa da nga paghano. Magamta ka ba mo, di ka makias asawa ti paghano. Naita kasi ti maysa nga, kumbaga, matinding bilin ni Lord. Do not take wives from pagan nations. They're surrounded by pagan nations. Maisurot kayo kadagiti di Diyosanda. Ang ginawa ng mga tao to, even nung time na nare-revealed na ulit yung wall, yung Jerusalem, they get their wives from pagan nations. Na-report kini Ezra. Oh, grabe si Ezra. As I said, my God, I am ashamed. Kunana. Bainak nga mangidasar, kinda gito nga kakailya. Grabe yung weeping I am ashamed and embarrassed to lift my face toward you, my God. Because our iniquities are higher than our heads. Grabe nga pagkamakata, di ba? Nagiti basol may nangat nga itong ti ulo may. And I said, higher than our guilt, as high as the heavens. Our guilt has been terrible from the days of our fathers until the present. Because of our iniquities, we have been handed over along with our kings and priests in Historiana. Sige. Tidog dita, no? Alam din Historiana. Ngayon muna ni Ezra, because of the iniquities of my people, kat mabainak pa yan, nga sumango king kaapod Diyos. Mourning over the brokenness of the world. Sa New Testament, may isang church doon na grabe ang ginawa nilang kasalanan. Anong church yon? Church in Corinth. Grabe yung Corinthian church. Inside the church, merong obvious wano nalatak unay nga sexual immorality sa loob mismo ng church. Apay kumatawan nito HCIM. Amen. Kuna ni Apostle Paul, nga apay nga kasla agpalastog kayo pay. Shouldn't you rather mourn? Diba dapat agmourn kayo ta ayo uray o nagtisimbaan kat adda ti kakasta nga madamdamag ko. May mga time sa buhay ng pastor din, hindi naman ganyan, pero may mga time na magpasangit ka Mapasangit ka, no malagip mo makita dagiti saan nga nasaya at nararamidon mo tan dagiti kadwa ti simbaan. And halang mo nga dapat nga pa pastor. Mag-Kristiyano ka, dapat meron ka nito. Amen. If you are mourning over the brokenness of this world, sabi ni Lord, blessed are you. Pag-isabi sa katabi, blessed are you. Nagkatalo nga klase iti panagdungaw, panagmourn. So actually, iti tumtumbukan na. It is mourning over sin. The sin in your life. Dahil ito iti primary.
or contextual meaning nung sinabi ni Jesus Christ na, "Blessed are those who mourn, for they shall be comforted." Those who mourn over the sins in their lives, they will be comforted with God's forgiveness. No, kung ma-recognize mo yung kasalanan sa buhay mo, that you sinned a holy God, that you have turned your back on Him, no mariknam the godly sorrow di tapuso, kaya makita nga you have offended a holy God. Kung ni Jesus Christ, you are blessed. Nagasat ka. Nagasat-gasat ka. Gamin saan nga amin nga tao kat makita dadayta. Oren na nabayag nga makigimgimong, hindi lahat ng tao nakikita nila or nakita na nila yung kasalanan sa buhay nila, sa puso nila. And if you and God impress that on you, you are indeed blessed. Imagine mo, 4th year high school ko lang ito nakita o pinakita ng Diyos. Every Sunday ako nakikisimba. Tumutugtog na ako noon sa simbahan. Naglilid na ako sa mga young people noon. Pero hindi ko pa na ito nakikita. Actually, si Kognak pala makigimgimong na ko. The pastor's wife ko rin, mama. Si Kognak pa lang makigimgimong ako. Pero bakit ang haba ng panahon na na-reveal sa akin the truthfulness about the sin in my life? 4th year high school ko nakita na ang sama-sama ko pala, ang rumi-rumi ko pala, ang layo-layo ko pala sa presensya ng Diyos. But I thank the Lord, He showed me the truth, and in turn, I mourned, I wept, I repented of that sin. Diyan sa room na yan, room yan noon. Di tala nga nalagsang sangit nga nag-anog-og. First time nga nariknak. And I thank the Lord for that. Sabi ko kanina, uri na baybayag ka, makikimgimong. No, hamo nga makita dayta, delikado. This my prayer nga makita tayo. Kas lakas ni gamin dayta. Pagbibigyan kita ng gamot, Bro Marlon, ito yung gamot, inumin mo to. Aanihin ko naman yan. Di ba sabihin mo, normal yung sabihin mo, aanihin ko naman ng gamot. Wala akong sakit. Pero kung sabihin ko sa'yo, Bro Marlon, tara sa hospital. Tapos sabihin ng doktor sa'yo, nakikita mo itong mga bukol na to? Malignant tong cancer mo na to. Bro Marlon, ito yung mga gamot. Maliit pa to. Pwede pa tong matanggal ng gamot. Bro Marlon, ito yung gamot. Baka malayo pa lang, akin na yan, Dok. Kita yun? If you will not see your sin in your... Kung hindi mo makita yung kasalanan sa buhay mo, hindi mo makikita na kailangan mo ng Savior. If you cannot see the kinagrabe, itibasol litabyan mo, you will not need a Savior. But it is really my prayer that God will impress you, will show you the sins in your life, so that in return you will mourn and will cry out for help, for mercy, and for His grace. At umay itipudno nga panakaisalakan. Amen. Mourning over sin in our lives. Blessed are those who mourn, because Jesus promised that such people will be comforted by God's forgiveness. Pag may tanan nagpakawante ka niya, Diyos ko na ti Biblia, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive us of all unrighteousness. Amen. Bakit blessed yung mga taong nagmamorn? Ang Greek word ng blessed ay makarios. Ang ibig sabihin nito is someone who is under God's favor. Someone who has deep spiritual well-being, deep spiritual peace. Hindi lang basta happy. If your heart is truly mourning because of loss, bless ka because God Himself will comfort you and will give you the grace and the power and strength to overcome your pain. Amen. If you are mourning over the sins and brokenness that you see around, blessed ka because that is a reflection of God's heart. And nagmo-mourn din over the sins of people around. If you are mourning over the sin in your life,
Blessed na blessed ka kapatid. Because God Himself will forgive you, save you, and remove the guilt from your heart. Amen. The people who belong in the kingdom of God, they have these marks. But they mourn. They have these marks of also being poor in the spirit. Ito nga tumakdar tayo amin kakabsat.